ba ni Senya? INC! Iglesia ni Cristo. Alam niyo ba gaano kamahal ni PRD ang INC? Mahal na ang INC. Kaya pag gusto niya ng tao na mapagkakatiwalaan, nagpapahanap siya ng INC. Totoo yan, ma'am. Sir, totoo talaga yan. In fact, nung kinidnap siya, ang kasama namin na masahista namin na nakatira sa aming bahay ay miyembro ng INC. Sinama namin sa Hong Kong, nandun lang siya sa tabi, ma'am. Ngayon, pagka sa Davao, pag nakadapa ako, nakikita, nagpapamasahe, siya ang nakaka-witness ng hagulgol ko sa gabi. So, ganun kamahal ni dating Pangulong Duterte ang INC. At sa simula pa lang, ma'am, sir, ng kanyang political career, alam yan ng inyong pinakapinuno dito kung gano'n niya sinuportahan si former mayor noon. Kaya, nung naimbitahan kami nila, Congressman, na magiging Senator Rodante Marcoleta na, malaking pasasalamat po ang pagkakataon na inyong binigay sa amin. Maraming salamat sa pagmamahal na inyong binibigay sa amin, lalo-lalo na po kapit ng bangko, ayaw ko magyabang. Pero alam niyo po, minahal niya po kayo. Mas minahal pa nga niya ang Pilipino, ang Pilipinas. Kasi tuwing sinasabihan niya, nung presidente siya, di ba, sinasabihan niya ang mga kurak, ang mga terorista, ang mga drug lord. Di ba, ma'am, sinasabihan at tinatakot niya, napapaluntad ako sa kinauupuan ko. Kasi sinasabi na yun, umalis kayo. Diba? Dinatakot na ganyan. Napapaluntad kasi ako kasi iniisip ko yung anak ko. Hindi nasasaksak sa kalye, hindi na-hold up sa kalye. Ang taxi driver, hindi nagugurgur ang liig sa likod. Yun ang inunay na namin. Sinigurado niya ang bawat pamilya na ang magulang walang anak na adik at ang magulang ng bawat pamilya ay nakakatulog. Alam ko yan kasi kapitbahay namin doon sa Davao City. Dati siyang teacher ni Congressman Pulong. Humingi siya ng tulong. Sabi niya, Rod, tulungan mo kami, hindi kami makatulog sa gabi yung anak nila adik. Silang dalawang mag-asawa, nag-aaway pag pinagalitan yung anak. So kaya ganun ho ang pagmamahal na ginawa ni Rodrigo Duterte sa inyo. Sinigurado niya na yung pera ng bansa napunta doon sa ospital o sa PGH. Sinigurado na yung Malasakit Center dahil alam niya, nung mayor pa siya, ang bawat Pilipino pag nagkasakit, na ang isa sa miyembro ng pamilya, nauubos ang pera. Kaya alam niya po ang dinaranas ng bawat Pilipino na nagkakasakit o nauospital. Di ba, ma'am, kaya nilagay niya yung Malasakit Center? Kaya kanina lang, ma'am, may schedule kasi kami papunta rito ng tawag ng papa, ng tatay ng anak ko.
Nakita kung gaano nag-mature si Veronica overnight. Alam niyo ma'am, sir, baby pa yan eh. Ang security blanket niya yung tatay niya. Pero kinidnap nila. Nag-aaral siya dito sa Manila, tinatawagan niya ako, ma, wala namang trabaho si Dada. Papuntahin mo na siya dito sa Manila para magbantay sa kanya. Gusto niya yun na nandun sa kanya. Yung tatay naman, ayaw naman niya pumunta ng Manila, ayaw na niya sumakay ng aeroplano, ma'am, maniwala kayo. Ayaw niya nang magbiyahe. Simple na buhay na lang yan gusto niya. 80 anyos. Kaya minsan ako, hindi ko maiwasan na ako ang umiiyak parati kasi sa bahay ako umiikot eh. Naano ko na yung kwarto, alam ko, wala siya doon. Napilitan ng anak ko na mag-mature overnight. So pagka gusto ng anak ko tumabi sa papa niya, ang tatay niya, sa akin naman ang lapit sa kwarto niya. Kasi ano sila eh, magkaiba sila ng style. Pag si Kitty pumunta sa kwarto ng papa niya, yung kulampo ng papa niya, tinatanggal niya. Tapos yung aircon ng papa niya na 28 ang thermostat, ilagawa ng 16. So kaya, ang papa niya, pag nanonood ng TV sa kwarto niya, pagpasok ng anak niya, sabihan siya, Dada, matulog na tayo. Wala na siya magawa, patayin na lang yung TV, nandun na lang siya sa sala ng TV. So kaya, doble ang sakit ng aking dibdib. Kasi sa tatay at sa anak. Nung isang araw po, ma'am, na tumawag ang tatay niya, na una tumawag sa akin, si former president, huwag mong kalimutan ha, tawagan mo si Veronica pagkatapos ng tawag natin. Careful. Sabi niya, huwag na lang kasi emotional ako pag si Veronica ang kausap ko, pag si Kitty ang kausap ko. So, sabi ko, hindi ano lang yung pag-uusapan niyo, yung kwento niya, yung about kay Mira, yung party nila, yung birthday party nila. Yun lang yun. Sabihin mo na lang, ipaintindi mo na lang na gano'n, na hindi ko kaya pag siya ang kausap ko, emotional ako. Ilang beses ko iniiba ko na naman ang topic, tapos balik ulit ako sa gano'n, tawagan mo. Nung hindi ko na makatapos ang conversation namin, tinawagan ko kagad ang anak ko. Hagulgol na ako, sabi ko na, sorry talaga. Kasi sabi ng papa mo, hindi daw na kaya kung ikaw ang kausap niya, emotional daw siya. Sabi niya, intindihin na lang daw natin na siya ang nasa loob. Kung magulgol talaga ako, pinakamalakas na akong magulgol na ginagawa ko. Kasi ako lang nag-isa sa kwarto. Tawa. Buti na lang, tinawagan niya. Tatay niya. Tinawagan siya ng tatay niya. So nag-usap sila. Kanina din schedule namin na while nasa sasakyan kami, tumawag una kay Kitty, sunod sa akin, nag-usap sila. Sinabihan siya, mag-aaral ka. Kinuwento ni Kitty yung kanyang, nandun siya sa rally. Yan ang mga tao, nakita niyo naman ang ginawa sa kanya. Magsalita ka lang sa Kongreso. Anong gagawin sa iyo? Vlogger ka, magsalita ka, anong gagawin sa iyo? Diba? Ito, ang ginawa sa wala na tayong human rights. Wala ka ng karapatan magsalita. Kayo mga kabataan, kaedad ni Veronica, ni Kitty, huwag niyong hayaan maging ganyan ang buhay ninyo. Sana iluklok natin sa posisyon yung mga taong may paninindigan, yung mga taong kayang humindi sa pera. Kasi pag yung tao na umuoo, mas mahal ang pera,
hindi nila tayo kayang ipaglaban. Yan talaga masasabi ko na katangian ni former President Duterte.